Everybody agree and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia, over Europe. over Europe. Jesus Christ, Jesus the Christ, Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord all over the earth. over the earth. Hallelujah, praise the Lord. Magsisimula po ako sa isang hayag na katotohanan that we all live in this wounded world. All wounds hurt. Why did Jesus heal? Healings reveal His deity. These are signs of who He truly is. But still, hindi mo siya gagawa ng isang bagay nang ayaw naman natin na payagan. Somehow ay imbitahan po siya. Minsan ho, pinapayagan ng Diyos na lahat ng kakayan natin, i-exert na natin eh. Kasi minsan ang tao pag wala ng kaya at saka sasabihin, Lord, nagawa ko na po ang lahat. Kayo na po. Doon kumikilos ang Diyos. Pag sinabi natin hindi na natin kaya, magsisimula po ako sa isang hayag na katotohanan that we all live in this wounded world. Naniniwala po ba kayo dyan na tayo pong lahat ay nabubuhay sa mundo na sugatan? Ako po ay nakatitiyak na wala pong ni isa dito po sa ating congregation o maging sa mga sumusubaybay po sa Jesus the Healer TV program na magsasabing, I have never been wounded. Sa totoo po, ang bawat isa po sa atin ay may kasaysayan, kanya-kanya ho yan, ng mga bagay na nagbigay ng sugat sa kanyang puso. Mayaman po ang mga Pilipino sa kasaysayan ng sakit at sakit na naranasan. At pagdating po sa salitang sugat, marami hong ibig sabihin yan. Meron hong physical o physical wounds, meron hong emotional, of course, merong spiritual wounds, may financial, at meron din hong relational. Marami po iyan. At ang mas masakit pa po, ang hayag na ika nga po, inevitable reality, all wounds hurt. Lahat po ng sugat o sakit ay nararamdaman, nakakasakit. Hindi ho pwedeng hindi. Pakitanong nyo nga ho sa katabi nyo, nararamdaman ba ang sugat? Ba't nangingiti ho tayong lahat? Dahil reality na pag tayo'y nasaktan, mahirap. Minsan hindi maipinta ang mukha, talagang nararamdaman. Now, try to consider this. If Jesus is God, and of course He is God, then He can save the sinners, He can save the lost, He gives peace and joy and strength. But if He cannot heal, what kind of God is He? Nakakatawa naman hong ang magiging panalangin natin Lord Jesus, You are my strength, You are my joy, You are my deliverer, You are my Savior. But sorry Lord, You are not my healer. Kung ang Panginoong Jesus po ay Diyos at Siya po ay pinapaniwalaan nating Diyos, at Siya ay nagliligtas, at Siya po ay nagbibigay ng lakas, ng kapayapaan, at ng marami pang bagay. Ngunit, hindi ho Siya nagpapagaling. Anong uri po ng Diyos? Siya ang Panginoong Jesus. Hindi ho ba parang nakakatawang pag-usapan? Ika nga po, how can He not be sensitive to the cries of the brokenhearted, of the sick, of the needy, of the wounded? Hindi ho pwede. Isa pong hayag na katotohanan, revealed truth sa Biblia, ang pagpapagaling po ng Panginoon. Healing was a very important part of Jesus' ministry on earth.
binigyan po niya ng kahalagahan ang ministeryo ng pagpapagaling. Sa katunayan po niyan, nearly 1/5 of the gospel accounts tell us about the healing ministry of Jesus. Iyan po ay kinuha natin of the 3,779 verses in the Gospels. 727 narrate about occurrences of physical and mental healing, including po yung raising of the dead. Meron hong tinatawag sa pag-aaral ng Biblia na law of repetitions. So, i-judge po natin ang kahalagahan ng isang Bible subject, ng isang lesson, by the frequency of reference to it. Gaano kahalaga ang isang topic? At depende ho iyon sa dami ng pagkakabanggit sa kanya sa Biblia. Kung ang topic po natin ay patungkol sa Panginoong Jesus bilang manggagamot, yung healing, that demands a study. Dahil ho napakaraming beses na ito ay binanggit sa Biblia. At sa katunayan ho niyan, pag ang pinag-usapan ho natin ay soteriology, o yun hong works and ministry of Jesus, no aspect of Jesus' life has been recorded more than the accounts of the healings He performed. So napakalaki po ng pahalaga niya sa ministeryo ng pagpapagaling. Sa kanya hong ministeryo, walang lalalim, tataas at dadami kumpara sa healing ministry po niya. Madaling salita po, ang Biblia po ay living witness. Ito po ay living testimony sa provision ng Lord sa pagpapagaling. Para bigyan ho natin ng diin, mga kapatid, bigyan ho natin ng pahalaga ang mga verses para makita po at masilip gaano pinahalagahan ng Panginoon ang ministeryo ng pagpapagaling. Jesus put primacy in healing the sick. Magbigay ho tayo ng dalawang napakagaganda, napaka-anointed na mga verses. Dadahan-dahanin ho natin. Una po ay nasa Matthew 9:35. Jesus went through all the towns and villages. Ano ho kaya ang kanyang ginagawa? Teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Ito ho ay pinapahalagahan ng JIL. Kinikilabutan ho si Pastor Bobot dahil habang ito po inaaral ko, nagpapahayag ng malalim ang Diyos sa aking puso. Hindi po natin pwedeng maliitin ang ministeryo ng pagpapagaling ng ating Panginoon. Dahil siya po mismo ang gumawa nito. Ang sabi po, ito po ang threefold ministry of Jesus Christ: teaching, preaching, and healing. Ang tanong ay, meron ba sa Bible na makikitang nagpagaling ang Panginoon? Ito ho ang sinasabi, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, nagturo, proclaiming or preaching the good news of the kingdom, and then healing every disease and sickness. Sa ibang version po, all kinds of sicknesses and diseases. Pakisigaw lang po ang sagot nyo. Nagpagaling po ba ang Panginoon? Amen. Every sickness, every disease, ang bawat sakit, ang bawat karamdaman. Tsamba ho ba sa iisang lugar? No. All towns and villages. So, kung tayo ho ay sasabihin natin, hindi nagpapagaling ang Panginoon, mahihirapan ho tayong ilusot yan dahil kitang-kita ho sa ating binasa. Magbigay pa ho tayo ng isang halimbawa. Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. And then, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with Him. Alam po ninyo, napakasarap bigyan ng diin yung unang salita. How God anointed Jesus of Nazareth. Para po sa ating congregation, para po sa sumusubaybay. Ang pagpapagaling po ng Panginoon ay hindi trick, hindi ho magic, hindi ho ito utter lie, hindi po ito drama. Na si Brother Eddie may isang lumpo after pagalingin ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin niya, ay kunyari lang siya lumpo pero naglakad. Kilabutan po tayo, hindi ho ito pang-uuto, hindi ito pang lalanse, hindi ito pagsisinungaling. Napakalinaw ho ng sinabi, how God anointed Jesus.
So we need the anointing of the living God. Anointing po ng Diyos na nagpapagaling sa bandang dulo because God was with him. Paki-anuhunin nyo yung verse, napakaganda. How God anointed Jesus of Nazareth. Then why did God anoint Jesus Christ? With the Holy Spirit and power. How he went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with him. Napakaliwanag po. Actually po dito, si San Pedro po ay na-summarize ang buong buhay ng Panginoon sa dalawang salita. No, siya po ay gumawa ng kabutihan, doing good, and healing. Yung lahat ng may sakit at karamdaman, gumawa ng kabutihan at nagpagaling. And so ngayon hong umaga, pag-usapan po natin, ang title po ay Declaring God's Restorative Healing. Sa Acts 10:38, masarap pong balikan, bakit kaya pinaghiwalay pa ni San Pedro ang buod ng ministeryo ng Panginoon, gumagawa ng kabutihan at nagpapagaling. Di ho ba ang pagpapagaling ay bahagi na ng paggawa ng kabutihan? Pero anong marka, anong senyales o anong kahulugan? Bakit kailangan ang Panginoong Jesus mula sa langit, nagkatawang tao, ay kailangang i-display ang kanyang kapangyarihan na magpagaling? Ano ho ang mensahe nun? Yun ho ang nais kong ibahagi sa atin. Why did Jesus heal? Yan ang una nating pag-usapan. Bakit po siya nagpapagaling? Ano ang dahilan? Dalawa lamang po sa napakaraming dahilan. To give signs of His deity, that God can heal. So healings are proof of His divinity. Healings reveal His deity. So ang mga pagpapagaling po, these are signs of who He truly is. Ang bawat pagpapagaling po ay marka at senyales ng kanyang kalikasan. Ulitin ko ho yun. Hindi ho siya nagpagaling ng bulag just to restore his sight para lang makakita. Hindi po. Ang bawat kagalingan, ang bawat himala ay mensahe patungkol sa Kanya. So miracles point to the real thing, God Himself. Ang bawat pagpapagaling ay isang step para kilalanin at pagpapahayag kung sino po siya. So hindi po tayo nagtatatarang lang at nagkakagulo dahil sa may isang bulag na nakakita. Bagamat iyon ay nakakahanga. Pero ang mas mahalaga po ay yung mensahe, bakit niya ginawa iyon? At ang bawat mensahe po ay paparating kung sino po siya. Tingnan po natin ang sinabi sa John. Kasi ang John po ay, ang aklat po na yan, ang lahat ng miracles are signs o senyales, pagpapakilala o kapahayagan kung sino ang Panginoon. John 20:30 and 31, nakikita po natin sa screen. Jesus performed many other signs. Yan po ay miracles, hindi lamang po ang resurrection ng Panginoon. In the presence of His disciples, which are not recorded in this book. Marami pa daw pong himala. Napakaraming himala na ginawa ang Panginoon. Nabasa po natin na hindi na i-record sa Book of John. Somehow, in the larger context, pwede nating sabihin na hindi na isulat sa Bible. But these are written that you may believe. May purpose pala yung mga signs, yung mga miracles na hindi ho na isulat. Ano ho ang purpose? But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. So, ang mga himala ay pumupunto lang ho sa isang bagay para po tayo ay maniwala na siya ay Son of the Living God. Pwede ho bang palakpakan natin ang Son of the Living God? Pinakamalakas yung palakpak, Son of the Living God. Napakasarap ipagsigawan. Hindi ho tayo dapat tamarin dito. Ipagsigawan, hindi dapat ikahiya. Sapagkat pag pinagsama-sama ang lahat ng himala na pinahayag ng Panginoon, na ginawa ng Panginoon, mula noon, up until now, lahat hong iyon dapat tumutukoy. Tayong lahat ay lumuluhod at sinasabi natin, indeed, you are the Messiah, the Son of God. Kapahayagan ho yun ng naturalesa niya, ng kalikasan niya, na siya po ay Diyos.
Una ho iyon. Pangalawa, siya po ay Diyos na maawain, the God of compassion. Ikalawa po iyan, to show compassion to the needy. That He is not just willing, that He is not just able, but willing to heal. Bilang Diyos, siya po ay able, pero hindi lang siya able, willing pa rin ho siya. Diyos, pero Diyos po ng the God of compassion, ng awa, ng pagmamahal, ng pag-ibig. Pansinin ho natin, ang Matthew 9:36. When He saw the crowds, ang maraming tao, He had compassion on them. Naawa po siya. May nasaling sa kanyang puso't damdamin. Nakatunayan niya, nagkaroon ng description, because they were harassed and helpless. Nakita ho niya ang mga taong bat-bat ng problema at pagsubok, harassed, helpless. At pagkasabi, like sheep without a shepherd. Pansinin niyo to. Ang bawat isa po sa atin ay may masakit at nakakaluha, nakakaiyak na kasaysayan na ang isang pamilya po ay naging batbat ng dusa at kapighatian dahil sa sakit na naranasan. Marami ho dito na nakaranas niyan. Pamilya ko ay nakaranas din ho niyan. Now, ang Panginoong Hesus po ba, pag nakakita ng bulag, gusto lang niyang pagalingin ng bulag sapagkat bulag siya? Hindi po. Ang kauna-unahang naranasan niya ay naintindihan niya. Hindi lang ang hirap na hindi makakita ng kulay. Ang unang naramdaman niya ay ang kawalan ng pamilya sa panahon ng Biblia ng isang bulag. Ang siya'y pagtawanan, ang siya'y walang kaibigan, ang siya'y walang career, calling, walang magawa. Ang siya po ay walang trabaho. Ang siya po ay hindi makapunta sa sinagoga para sumamba. Ang siya po ay subhuman. Ang siya po ay walang value and worth and dignity. Ang nakita po niya ay yung sakit at sakit. Hindi lang ng sakit, kundi ng buong pagkatao niya. And so he was moved with compassion. So ba't ho nagpapagaling ang Panginoon? Hindi lang sa kanyang kapangyarihan dahil siya ay Diyos, kundi dahil sa kanyang pusong mapagmahal. Lahat po, marami ho ako nakikita sa inyong tumanggap ng kagalingan. Hindi lang ho dahil sa makapangyarihan ng Diyos. Ikalawa, dahil iniibig, mahal ka, iniingatan ka ng ating Panginoong Hesus. Hindi po nagbabago yon kailanman. Pwede ho bang tumayo tayong lahat? Inaanyayahan ko ho kayo na palakpakan ang kadakilaan at pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Itanghal po natin siya sa umagang ito. You are so good. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alam po ninyo, sa isang may sakit, sa isang taong in and out sa hospital, sa isang taong inaasahan niya, isang araw bigla siyang magko-collapse dahil sa ibinigay ng doktor nang nakita ang kanyang maraming tests, check-up po niya. Alam po ninyo, ipagsisigawan natin ang Panginoong Hesus, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal, ang paunang kapahayagan, bakit kanya iingatan. Hindi ho nagbabago yon. Ang Panginoong Hesus, ang kanyang kapangyarihan, kasama ng kanyang pagmamahal, ang sandigan ng bawat isa po sa atin. Isa pa pong palakpak sa ating Panginoon. God is so good. God is so good. Praise the Lord. Sa inyo po, Panginoon, ang papuri. Makakaupo na po tayo. Tatlong importanteng bagay ho. 3 important things we must understand about the healing ministry of Jesus. Una po, He is never changing, or God does not change. Yan. What He did then, He can still do it now. Ang ginawa ho niya noon, gagawin niya ngayon. Can you shout amen? Hindi ho siya nagbabago. He's never changing. Ang sabi ng Malakay 3:6a, I, the Lord, do not change. So lahat ng ginawa niya noon, ginagawa niya ngayon.
Ang sabi ho ng Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Now, siguro ho, meron akong isang simpleng para giyagisin po at gisingin ang ating isip. Kung ang Panginoong Jesus ay nagpagaling sa panahon ng kanyang earthly ministry, ngayon pa ho ba siya hindi magpagaling? Ngayong ang mundo, mas may sakit at mas may karamdaman. Mas wounded ang world. Mas wounded ang mga tao sa ating kapanahunan. Ngayon pa ba po niya iiwan ang kanyang healing ministry? Samantalang napakaliwanag, our God does not change. Hindi ho siya nagbabago. Pangalawa po, He is ever true. Our God does not lie. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling. Siya ay laging nasa katotohanan, tama. What He said, He did. What His words speak of, He will perform. Ano sinabi niya, gagawin niya? Exodus 15:26. Madalas yung sabihin ng mga pastors ng GIL, galing sa Diyos ang kapahayagang siya'y manggagamot. Ang sabi po, He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. I am the Lord that healeth thee. So siya daw po ang Diyos ng manggagamot. Sa Kanya galing ang kapahayagan. Sinabi rin ng Numbers 23:19, God is not human that He should lie. God is not a man that He should lie. Nor a son of man that He should change His mind. Hindi naman ho siya pwedeng magsinungaling. Siya po hindi nagbabago at laging tama at hindi nagsisinungaling. Yung ikatlo po, He is forever willing. Or God's chief desire is to see us blessed. Hindi din ho nagbabago yung kanyang kagustuhan na mag-release ng healing. Inawit natin kanina, He touched me. Something happened and now I know that the Lord touched me. Naramdaman ko, naranasan ko. He is forever willing. Gaano po siya ka-willing? Sa Isaiah 53:4 and 5, gaano ho ang kanyang kagustuhan at pagnanasa? Surely He took up our pain and bore our suffering. Yet we considered Him punished by God. Si Isaiah po, mga 600 years before Jesus Christ, ang pagsasalarawan ng prophetic agony sa horror of the cross ay punishment from God. Stricken by Him and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, we are healed. By His wounds, we are healed. Lord, willing po ba kayo na pagalingin ako? Anak, ang sukdulang pagpapahirap, pinuntahan ko. Nakarating ako sa krus ng Kalbaryo para lamang patunayan na so much willing ako. Ibinigay ko nga ang buhay ko for your healing. And by His wounds, we are healed. Sa Luke 4:18 and 19, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim what? Good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Ito po ay in context of John 10:10. I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. Mga pagpapatunay, itong tatluhong ito ay pwede nating i-conclude na napaka-real ng kanyang healing ministry noon hanggang ngayon. Ngayon, wala na pong ano dyan. Wala na pong contention, wala na pong question. Tiyak ang kanyang pagpapagaling. Ngayon, meron ho akong ibabahagi sa inyo. Ito ho, never changing, ever true, and forever willing. Yan ho ang Panginoong Jesus. But still, God does not attend to one's needs uninvited. So ang tanong na bakit hindi na lang pagalingin ng Diyos ang lahat ng may sakit kung siya'y nagpapagaling and if He is willing? Ito ho ang sagot. Bagamat siya po ay never changing, He does not change, and ever true, and forever able and willing, but still, hindi ho siya gagawa ng isang bagay nang ayaw naman natin na payagan. Somehow ay imbitahan po siya. Ito ho ang sinabi ng Jeremiah 17:14.
Heal me, Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved. For you are the one I praise. Bukod po sa inaawit natin yan ho ay isang malalim na pagpapahayag ng isang tao ay pwedeng anyayahan ng Diyos para maranasan ang kanyang healing touch. Heal me, Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved. Magbigay ho ako ng ilang mga examples ng mga tao na may malalang sakit at karamdaman pero may mas matinding paraan para anyayahan ng Diyos para siya'y pagalingin. Umpisahan natin kay blind Bartimaeus ng Mark 10, 46 and 52. Very quickly, babasahin ko po. Then they came to Jericho as Jesus and His disciples together with a large crowd were leaving the city. Tingnan ho ninyo ang description, mabilis lang. A blind man. Somebody say blind man. Bulag ho ito. Blind man Bartimaeus, which means son of Timaeus, siya po ay bulag at ito ang ginagawa. Sitting by the roadside begging. Pwede ho natin gisingin ang ating isip and use your imagination. Bahagi ho yan ng mga virtuous interpreters. Isipin, bulag, nasa gilid, namamalimos. Day after day, yun lang ang ginagawa niya. Siya ho ay pag umulan na uulanan, marahil pag napakainit ang araw, siya'y nasisikatan at naiinitan. Pero yun lang ang kaya niyang gawin. Pero meron hong twist ang istorya. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Sumigaw po siya, pagkakataon ho niya yun eh. Pero ito ang nangyari. Many rebuked him and told him to be quiet. Ang sabi, psst, quiet. Marami sinabi, many. Nag-iisa po siyang bulag. Pero napakarami, hindi isang tao. Hindi someone shouted at him. Many. So imaginein ho ninyo, si blind Bartimaeus ho, maraming tao, ganon ang naranasan. Pero ano ho ginawa niya? But he shouted all the more, Jesus, Son of David, have mercy on me. Siguro sabi niya, papatalo ba ako sa inyo? Napakatagal ko nang naghihirap sa aking sakit at karamdaman. Bulag ako. Kayo nag-uusap. Ang ganda ng kulay, ang ganda ng langit, ang ganda ng bundok. Pagod na ako. Kaya kahit sigawan siya, mas sumigaw siya. Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped. Oh, what faith demands, God commands. He stopped and he said, call him. So they called to the blind man, cheer up on your feet. He's calling you. Now, gaano ho siya ka-excited? Gaano ang faith niya? Throwing his cloak aside. Tinanggal ho niya ang kanyang balabal. Baka tanging kayamanan niya. He jumped to his feet. Alam niyo ho ba kung gaano kahirap ang bulag na tumatatalon-talon? Nagtatatalon? He jumped to his feet and came to Jesus. At pagkatapos, what do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Walang paligoy-ligoy. Go, said Jesus, your faith has healed you. Immediately, he received his sight and followed Jesus along the way. Gusto kong bigyan ng diin. Ang Panginoong Jesus totoong nagpapagaling. Immediately, ang bulag ay nakakita. Ito ho ang punto ko dyan. It was Bartimaeus' bold courage that invited Jesus to heal him. Bold courage. So hindi ho pwedeng, Lord, pagalingin niyo po ako. Pagkatapos sumakit ang dibdib, mas masakit ang dibdib ko. Talagang hindi niyo ako kayang pagalingin. Si Bartimaeus, nagpakita. Na-invite niya ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang tapang. Magbigay pa ako isang example. The woman subject for bleeding for 12 years, Mark 5, 25 to 30, 34, 33, and 34. Describe muna po natin siya. Again, use your imagination. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. 12 years. Inaagasan. Yung mga doktor, ang ilang research, ang sinasabi, may internal hemorrhage. Sobra. 12 years. Sa katunayan niyan, she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had.
Yet, instead of getting better, she grew worse. Napakalala nito. Hindi ho ito so common sa Gospels. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Many years ago, nasa Hong Kong po ako at nag 3 months po ako bilang missionary. Meron ho akong pinag-pray. Actually, siya po ay isang member ng isang samahan. Hindi po GIL. Pero siya po ay 10 months na inaagasan ng dugo. Hindi ho ako mag-exaggerate. Pagdating ko ho dun sa flat nila, nako, napakadumi ho. Doon na siya, pagpasensyaan nyo na ho, doon na siya dumudumi, doon na siya, lahat doon na niya ginagawa. Mabaho. Hindi ho ako mag-exaggerate. Alam po ninyo kung meron kayong pentel pen, ganun kalaki ang kanyang mga baraso. Ewan ko kung si Ate Normita ay handoon pa sa panahon ng ano na yon. Pero most probably, mga ano lang to mga 2002, 2003 siguro po. Alam po ninyo, napakapayat. Talagang parang kalansay. Ako po ay pumasok, sabi ko po, Sister, ipapanalangin ko po kayo. Nako, lahat ho kayo ay kukurutin ang inyong puso pag nadinig nyo ang una niyang sinabi. Ang sabi niya sa akin ay, sa mahinang-mahinang tinig, Pastor, kapag ako po ay gumaling, dadalo po ako, pupunta po ako sa harapan, sasayaw po ako sa Panginoon. Sasayaw po ako sa Panginoon. Pinag-pray po natin. Ang isang napakalalang babae po ay pinagaling ng Panginoon. Tumawag ho siya sa akin, sabi niya, nakauwi siya ng Pilipinas. At sabi nga po niya sa akin, Pastor, nagja-jogging ako. Although after probably 2 weeks, ay namatay din po ang kapatiran natin na ito. Pero pag naaalala ko siya, 10 months na inaagasan, ikinukumpara ko sa 12 years. Ano kaya itsura nito? Pero ang sabi ho dyan, nakipagsiksikan siya sa crowd. Paano siya nakarating sa harapan ng Panginoon habang nagmiministeryo ang Panginoong Jesus? At gaano siya katapang sa kabila ng kawalan ng pag-asa somehow sa kanyang sitwasyon kung tayo ang sisilip sa kanya? Sabi niya, if I can just touch his clothes, yung kraspedon, the tassel of twisted wool, mahawakan ko lang, if I can just touch his cloak, I will be healed. Ang sabi dyan. Yung tassel lang. At once, ito ho ang sinabi. At once, Jesus realized that power had gone out of him. Okay? He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, ito ho ang sobra-sobrang blessing. Ito ho ang talagang binigay ng Panginoon sa kanya. Daughter, ang isang babae inaagasan sa panahon noon ay pinandidirihan, tinawag niyang anak, your faith has healed you. Healing. Go in peace and be freed from your suffering, and then freedom. Ano ho ang ibig sabihin? It was the woman's desperate hope to someone she perceived to be her only chance at healing that invited Jesus to heal her. Ang kanyang desperate hope. Ang kanyang desperadong pusong nakakita ng tanging pag-asa sa Panginoon. Yon, doon na-invite si Jesus. Ikatlo po, the invalid at the pool of Bethesda. Yan. One who was there had been an invalid for 38 years. 38. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" You know ang tanong. And then, "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." Ano po ba ninyo, that's the most impossible thing for him to do? 38 years. He was flat on his back. Siya lang po ay nakaratay.
Pero nung nakausap niya ang healer, ang inutos ng healer ay, di tumayo ka, kunin mo ang iyong higaan at ikay maglakad. And then Jesus said to him, get up, pick up your mat and walk. At once, the man was cured. He picked up his mat and walked. Ano ho ang mensahe? It was the man's grueling efforts, though futile sa umpisa. He was trying the wrong way, that invited Jesus to heal him. 38 years. Hindi ko na po kaya. Ginawa ko na ang lahat for 38 years. Yung grueling efforts. Minsan ho, pinapayagan ng Diyos na lahat ng kakayan natin, i-exert na natin eh. Kasi minsan ang tao pag wala ng kaya, at saka sasabihin, Lord, nagawa ko na po ang lahat. Kayo na po. Doon kumikilos ang Diyos. Pag sinabi natin hindi na natin kaya, at nagawa na natin ang lahat, doon na-invite ang Panginoon. Hindi ko na ho ito kaya. Sabi ng Panginoon, hayaan mo na ang pool of Bethesda. Heto na ang healer sa iyong harapan. Ika-apat po, the leper. Matthew 8:2 and 3. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing. Alam po ninyo, malalim yan eh. Iyan ay panalangin ng pagpapakumbaba. Lord, kung kayo lamang po ay may pagnanasa, kung ibibigay nyo lang po ang inyong mga mata at paningin sa akin, if you are willing, you can make me clean. Hinugot ho niya ang pakikipag-usap sa Diyos, hindi sa kakayanan ng Diyos, kundi sa pagmamahal ng Diyos. If you are willing, He did not say if you are able. I know that you are able, but are you willing? Yun ho ay panalangin ng pagpapakumbaba. Jesus reached out His hand and touched the man. I am willing. He said, be clean. Immediately he was cleansed of his leprosy. So it was the leper's humble faith that invited Jesus to heal him. Very humble. Lord, kung kalooban niyo lang po sana. Lord, kung kalooban po ninyo, you can make me clean. Pagpapakumbaba. Last na po ito, pwede nating sabihin ang pinaka mind-blowing sa ating mga tao. The dead Lazarus. John 11, 32, 33, and then 43, 44. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. When Jesus saw her weeping and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Nasaktan ng Panginoon, na baghabag. Naramdaman niya na may kakaiba, nakakaawa. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. Alam po ninyo, he was deeply moved in spirit. Masarap pong mapagpala ang Diyos. Nakita ho niya, umiiyak si Mary. Nakita ho niya, Lord, kung handito lang po kayo, hindi ho sana namatay ang aking kapatid. Maya-maya, in the context, makikita nyo, well, kahit nga ho patay, kaya nyo naman ho siyang buhayin. Yun. Pagkatapos, si Jesus po ay nagsalita. Ang sabi ho, when he had said this, Jesus called in a loud voice. 4 na araw na hong patay si Lazarus. Iba na ang kanyang amoy. Ngayon ho, pag pinag-uusapan yan, parang ano na sa atin eh. Kasi ho, nabasa na natin 100 times. Pero sige nga ho, itry lang natin. Kuhanin ko ho kayo at daling ko sa isang senaryo. Kung magiging totoo ho kayo, lahat tayo iisa reaction. Kung kunyari po, umattend tayo ng libing sa isang taong patay na ng 4 na araw. At pagkatapos ay inilagay na sa nicho, sa loob. Pero maya-maya may nag-pray. At sinabi, Lazaro, bumangon ka, at bumangon. Sige nga po. Sino ho matapang? Nako, yung mga matatapang baka una pang magtatakbo. Dahil ho mabigat ang karanasang yon. Aba, si Jesus, sabi nga ho ng ilang Bible scholars, buti na lang, sinabihan ng pangalan. Lazarus, come out!
Baka daw kung hindi sinabing, Lazarus, come out. Sinabi lang niya, come out. Baka lahat ng patay nabuhay. Pero totoo hong nangyari. Bumuhay siya ng patay. And Jesus said, Lazarus, come out. The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes. Siya'y buhay na. Pero pangit naman na ang isang taong buhay, nakadamit ng pangpatay. Pero may mga tao ho, Kristiyano, buhay, ang damit pangpatay. Ang pamumuhay parang patay. Kapatid, okay tayo, di ba? Oh, okay tayo. Praise the Lord. Ba't para kang patay? Buhay. Ba itong ang sabi ho ng Panginoon, hindi tama na ang patay na nabuhay, ang kasuotan patay pa rin. Tanggalin niyo yan. Ang sinabi, Jesus said, take off the grave clothes and let him go. Hayaan yung siya'y lumaya. Ano ho ang pangyayari? Paano na-invite si Jesus? It was Mary's despairing cry that invited Jesus to heal Lazarus. Ang kanyang pag-iyak, ang kanyang pangungusap, kahit patay na po ang aking kapatid, ang kanyang pagpapatira pa. Ako ho'y may dalawang tanong sa inyo ngayong umaga bago ho tayo umawit habang aakyat na po ang aking mga kasamaan sa music. Dalawang huling katanungan po. 1, are you wounded? Kayo po ba ay may sugat? Iba't ibang uri po ang sugat. Hindi lamang po ang congregation ng Prayer Garden, maging ang mga sumusubaybay po sa atin, are you wounded? Regardless kung sino tayo. Ordinaryong tao, may posisyon sa church or sa government, sino mang tao, artista, o nasa sports, sino man, nasa media, are you wounded? Pangalawa, how do you intend to invite Jesus to heal you? Minsan po, ang pag-iyak sa Kanya depende sa sugat na natanggap. Minsan, pag mababaw lang ang sugat, mababaw lang ang paghingi ng saklolo. Siguro, heal me, Lord. Ganun lang kasimple. Lord, heal me. Pero pag minsan ho, malalim ang sugat, masakit ang karanasan. Ni yung karanasan, ang hirap i-share, maging sa most trusted men and women of your life. At mahirap ulit-ulitin, mga karanasang nakakapagpababa ng pagkatao. Mga karanasang ang hirap ulit-ulitin. Mga kasalanang nagawa sa panahon na ikaw ay parang nahihibang. Pagkakataon na sa sobrang lalim ng sugat, nahihiya ka ng ipakita at ihayag. Yung mga panahon hong yon, masarap ipakita sa Diyos. Paano ko siya i-invite to heal me? Dapat ba para akong si Bartimaeus, ipagsisigawan ang lahat para makita lang ako ng Lord na ako'y nangangailangan. Kailangan mas maging matapang ako. O ako yung babaeng inaagasan, gagapang ako at ipapakita kong ikaw lang po ang aking pag-asa. Kung hindi ko pumahawakan ang inyong laylayan, mamamatay ako. Maraming tao nagrereklamo, bakit kaya hindi ako pinapagaling ng Diyos? Ang tanong ay, anong ginagawa mo para ma-attract mo ang healer? For Jesus to release His healing touch. That's why we sing songs, no? To attract the presence of God. That's why nagtataas tayo ng kamay.
That's why nagdadala tayo ng Biblia. That's why nagbibihis tayo. That's why kahit si Kuya Norby ay may sakit, nilalagnat, handito siya sa church. Dahil ang iniisip natin, kailangang ma-attract ko ang Panginoon. Kailangan ma-please ko siya. Kaya ayaw natin gumawa ng kasalanan. Kaya pag nagkasala tayo, umiiyak tayo na displease ko ang Diyos. Sapagkat sa mundong ito, ang pinakamasarap, matiyak mo na ang Panginoong Jesus na attract natin. Then He is going to release His healing touch. Ako ho, tapos na. Hindi lamang po tayo rito. Maraming nanunood po sa atin, nasa ospital, nasa bahay, nasa banig ng karamdaman. Yung iba po, hindi physical healing ang kailangan, emotional. Nawasak ang pamilya. Iniwan ng asawa, ng anak. Yung iba spiritual. Baka may nanunood nga ngayon, pastor ng ibang church o ng GIL marahil, pero nasasaktan siya. Samot-sari pong wounds ang nakapaligid, maraming sakit, sugat. Let's invite Jesus. Ang panalangin natin, ang Panginoong Jesus maglakad sa bawat street. Katukin niya every house. Makita niya every person na umiiyak. And let Him heal and touch each and every one of us. Tumayo po tayong lahat. Healing, Lord. Pakitaas lamang po ang kamay. Let me pray for you, please. Pagkatapos pong ipahayag na kayo po ay Diyos na nagpapagaling, na kayo po ang dakilang manggagamot, malakas po ang loob ng inyong lingkod sapagkat kayo po at ang inyong pangalan ang sinasabi namin at pinagmamalaki naming nagpapagaling. Pakibisita po ang 1,000 tao na ngayon ay sumasamba sa prayer garden. Panginoon, please. Tingnan po ninyo ang pusong nalulumbay, ang pamilyang nawasak, ang pusong may sakit, physical, emotional, spiritual, relational, anumang bahagi, Panginoon, ng inyong mga anak na ngayon ay sugatan. Lord Jesus, You are our healer. Begin, Lord, right now to release Your healing touch. Alam po ninyo kung ngayon, if you are going to invite Jesus, God is going to release healings right now in your life. I can sense in my spirit. Oh yes, Lord. Nire-release po niya ang healing right now. In the name of Jesus, lift up your hands and invite Jesus to heal you. Sa anumang bahagi ng buhay mo na may sakit ka, go ahead. The more na malalim ang sugat, huwag kang mahiya. Pwede mong sigawan ang Panginoon ng pagsusumamo. Kayo po ay nasa church, hindi dapat mahiya. Ipanalangin natin ang ating mahal sa buhay na may sakit at karamdaman. O Panginoon, nakataas po ang aming mga kamay. May mga ngayon din po ay nanunood sa TV program na Jesus the Healer. Nasa ospital, umiiyak, nakahiga. Marahil, Panginoon, may nanunood na ganyan. Kayo lang po ang tanging nakakaalam. Panginoon, hawakan po ninyo siya sa kanyang ulo at pagalingin. Lord, siya na nananampalataya right now. In the name of Jesus. Marahil may nanonood sa aming lumuluhod ngayon, nasasaktan sa kanyang damdamin, iba't ibang bahagi ng wounds. Lord, Panginoong Jesus, Diyos na manggagamot, release your healing touch. In Jesus' name, in Jesus' name. Miracles are happening. Miracles are happening. We believe, Lord. Healing is in the hands of the living God. In your hands, Lord. Healings are in your hands. In Jesus' name. You are the God That healeth me. that healeth me. You said that, Lord. You are the Lord, my healer.
word You sent your word and heal my and disease. healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord, my Muli nating sabihin sa Kanya, You are the God. You are the God Yes, You are Lord. that healed me. You are the Lord. You are my healer. My healer. You sent Your word You sent and You your healed word my disease. and healed my disease. You are the Lord. Kahuli-hulihan ho, pinakamalakas na tinig. You are the God Yes, You are Lord. that healed me. You are the Lord, my healer. I love You. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, Only the people of God. The people of God. You are the God. Pakitaas po ang kamay sa Panginoon. That He led me. You are the Lord. You are my healer. Go ahead. Natutuwa po ang Panginoon na be-bless po siya. You sent Your word. You healed my disease. You are the Lord. Kahuli-hulihan na po. Pagpasensyaan nyo na ho, I can sense He is releasing His healing touch. You are the God. Receive your healing right now, please. You are. I love You. You're my healer. You sent Your word and healed my disease. Lift up your hands, please. We receive Your healing touch right now in the name of Jesus. Thank You for Your healing. Paulit-ulitin nyo lang po, please. Sabihin po ninyo, I receive Your healing right now. Tinanggap ko na po. Thank You for healing my family. Thank You for healing my heart. Thank You for healing my emotions. Say it, please. Everybody, please. Oh, yes, Lord. Thank You for healing my disease. Thank You for healing my wounds. Thank You, Lord Jesus. I love You, my healer, Jesus, my healer, Jesus. Everybody, please. Worship leaders, let's worship Jesus, our healer. Oh, yes. Ipagmalaki ho natin, He is our healer. I love You, Jesus. I praise You, healer. I praise You, my God, my healer. Healer. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Jesus, 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 Son of the living God, Creator of heavens and the earth, Alpha and Omega. Oh, yes. Ganyan po ninanais ng JIL Prayer Garden na kayo po ay i-invite. Tuwang-tuwang po kaming lahat. Hindi lamang po ang worship team, kundi ang entire congregation. Nagtaas ng kamay, umawit, sumigaw. Sapagkat ninanais po namin ang inyong healing touch. Thank you for healing your people. Thank you for releasing your healing touch. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. And everybody shout, Amen! And amen, and amen. Hallelujah!
kasi ako sa tuhod. Eh, nawala. Gumaling. Praise to the Lord. To God be the glory. Powerful healing. Yung balakang ko nawala yung sakit kanina. Salamat sa Panginoon. Ako masakit kasi yung knee ko masakit. Hindi halos hindi ako makalakad. Pero nakamdaman ko, nagpipit si Pastor Bobot, parang nawawala. Natats po ako kasi ngayon lang po ako nakapunta dito Hinahanap ko talaga ang ganitong service po. Maraming salamat. Salamat sa Panginoon.